El Filibusterismo. Kabanata 8, Masayang Pasko. Dumako muna tayo sa mga tauhan nito. Mga tauhan. Julie, Tandang Selo. Si Julie ay anak na dalaga ni Cabezang Tales at apo ni Tandang Selo. Si Tandang Selo ay ama ni Cabezang Tales at lolo ni Nahuli at Tano. Dumako tayo sa talasalitaan. Mga talasalitaan. Una, imahe, larawan. Pangalawa, salapi, pera. Pangatlo, tampipi, lalagyang gawa sa dahon ng nyog. Pang-apat, natitigmak, lubang basa o babad. Panglima, kataga, salita. Dumako na tayo sa buod ng kwento. Madilim pa ay gising na si Julie. Naisip niya na baka gumawa ng himala ang berhen, kaya hindi sumisikat ang araw. Ngunit mali siya dahil sumikat ang araw. Sunod naman niyang tinignan ang ilalim ng imahe ng berhen upang silipin kung may salapi. Ngunit nanatili itong bigo. Dahil sa magkasunod na pagkabigo, ay inaliw na lang ni Julie ang kanyang sarili. Malapit lang ang kanyang paglilingkuran ng tahanan at balak nitong umuwi tuwing makalawa upang dalawin ang kanyang lolo. Iniayos ni Julie ang kanyang tampipi at agad na lumapit sa kanyang lolo na si Tandang Selo upang halikan ang kamay nito. Ibinili ni Julie kay Selo na sabihin sa kanyang ama na siya ay napasok sa pinakamurang kolehiyo. Dali-daling umalis si Julie nang makita nitong natitigmak na sa luha ang kanyang lolo. Araw ng Pasko. Marami ang dumalaw na kamag-anak ni Tandang Selo. Ngunit marami ang nagtaka dahil hindi makapagsalita si Selo kahit isang kataga. Ito'y napipi. Ang aral sa kabanata. Ang buhay ay parang isang gulong. Ang mga pangarap sa buhay ang gawing inspirasyon upang mabilis ang pag-ikot ng mga gulong tungo sa tagumpay. Maraming salamat sa pakikinig sa aking maikling kabanata.